may buhay kapisnahan ni Santo Tomas na nagduda pero hindi na natin nagduda. Sa bahagi ko, ito ay pagpapaalala sa karatayuan natin ngayong panahon na ito na may mga tao na nagdududa at may mga pagkakataon na pwedeng magdudahan. So bahagi ko, nakita natin sa Ebanghelyo ang paglalakbay na ito ni Tomas. Una ay sapagkat absent siya. Wala siya kasi noong linggo ng pagkabuhay. So bahagi ko. Kaya tama din kuminsan yung kasabihan na ayun, something that we do not know can hurt us. Yung mga bagay na hindi natin alam, kuminsan nakakasakit o naglalagay sa atin sa isang disadvantageous na katatayan. Katulad nito man, wala siya kasi noong unang pagpapakita ng ating Panginoong Jesucristo. Bahagi ko. So, bagaman sabi nga natin, maaaring siya ay kumikilala rin sa bilang representative ng mga tao na sa ganong uri rin ng katatayuan o kalalagayan. Pero bahagi ko, may mga bagay na isa na hindi natin alam ay sabi nga ko natin ay wala tayo po. Maaaring an absence of knowledge or an absence of an experience or kaya na sabihin natin na alin yung absent mismo, no? Wala ka. Kaya napakalagaw yung presensya na makita natin. Kaya yun ang kanyang disadvantage. Wala na siya ng huling pagkabuhay. Hindi na binanggit dito kung ano ang kanyang dahilan. Halin ba o hindi. Kaya bahagi yun na kung saan ay siya ay napag-iwanan. Pero bahagi ito ng ating paninilay na ito ay isang paglalakbay ng anil. Sabi nga natin, mula ng pagdududan hanggang doon sa pananampalataya. Kaya yun din, no? Yung kanyang anyaya na yung makita niya yung experience na na-experience ng kanyang mga kasamahan. Yun bagay bahagi rin ng kanyang pagdududa doon sa kanyang mga kasama, sa labing dalawa. Mahal din noon. Well, sabi nga natin kasi pwede gawa ng pinagkakaisahan ng siya. Pero bahagi ko yun ng kanyang karanasan bilang apostol na yun ay bangin na ni Jesus sa kanila. Na siya ay muling mabubuhay pagkatapos ng ikatlong araw. Bahagi yun na siguro hindi nila pang naunawaan noong panahon na yun.
At isa rin sana sa ating pagkilos natin na sana yung we should mature in our experiences. No? Sana ay hinuhubog tayo ng mga karanasan, lalong-lalo na sa pagtitiwala sa kagandahang loob ng Diyos na tutuparin niya ang kanyang pangako at hindi niya tayo pababayaan. Kasi bahagi yun kung saan makita na bagaman sabihin na hindi parang isa. Kasi yung hindi tayo pababayaan ay isa sa kanyang mga pinangako. At yun ay higit sa lahat sa pagkakataon ni Tomas yung kanyang muling pagkabuhay. Bahagi yun na nakita ko natin. Pero yun ang kanyang pagnanais. There is, sabi nga natin, another to remove the doubt. At yun ay pagkasalaisip tungo sa katotohanan. Kasi hindi rin naman pwede na pananampalataya natin ay magkulang. Kinakailangan din natin makita kailang kasabi na natin. Sabi na ay yung pag-prove. Kasi hinahanap ni Tomas yung prueba na siya Jesus ay muli ng nabuhay. At ay wala may ipakita yung kanyang mga kasama, hindi yung tinatawag natin kanilang pagpapahaya o yung kanilang kwento. Kaya yun din ang gustong maranasan ni Tomas. Pero yun ang makita natin. Hinahanap ni Tomas yung pagkakataon natin, maalis ang anumang uri ng kanyang pagsasundan kung si Kristo ay muling nabuhay. At bahagi mo ng ating pag-inilay, isa rin sa mga nalununan ko, lalong-lalo na sa mga decision making. Do not act when you are in doubt. Huwag kang gagawa ng pagkilos kapag ikaw ay may pagdududa. Kasi duda lang hindi ka sigurado. Hanapin mo na yung pagkakataon ng kung saan ay makita mo yung katotohanan tsaka ka mag-desisyon. At yun ang ginawa rin ni Tomas. Kasi nung nakita niya sa Jesus, ay doon niya ipinakita yung kanyang pananampalataya. Panginoon ko at Diyos ko. Bahagi yun ng aming pagkagawa sa panawagan ng Panginoon na bata na gabayan tayo. Sapagkat hindi ko pwede na sabi na natin na yung ating pagkilos ay isang pagkilos na nakabase sa pagdududa. Sapagkat ilalagay din natin yung aming sarili sa tiyak na kapahamakan. Bahagi yun. Kaya po, kumisan mas maingat mga kumisan mas maingat yung mga nasa
larangan na buhay pananalapi. Kasi ang pinag-uusapan doon ay pera. Kapag hindi ka sigurado, hindi yan maglalabas ng pera. Ano? Kasi mawawalan ka. Baha pagkakataon. Kaya sabi nga natin minsan ay yung mga kapatid natin na na-scam. Kasi ay hindi nila sila ay nag-desisyon na walang matibay na basihan. At siguro din naman, pangalawa roon ay gawa ng na hindi ipinagdasal. Pagkakataon. Kaya, mag-ingatan natin. Kasi, may scam tayo. Kaya sabi na natin, yan ay bahagi ng pagkilos na kung saan ay tinuturuan din tayo ng Diyos na magtiwala. Pero bahagi yun, hindi yung blind obedience. Isang pagtitiwala na tutulungan tayo na makita ang katotohanan. At yun po ay isang sabi nga natin, isang paglalakbay. There is a motion. Okay lang mo na kayo nagdula. But huwag yung panatilihin na kayo ay nagdula. Hinakailangan man doon sa pagkakataon natin gumawa ng paraan na tingnan talaga kung ano yung kalatayuan ng pagkilos sa daigdig na ito. At huwag tayo ma-excite. Kasi kalimitan yung mga nai-scam. Ayan. Yan ay pinaglalaroan yung ating kahinaan. At ano yung kahinaan natin kalimitan? Ay yung sa tingin natin ay pabor lahat para sa atin. Pabor lahat para sa atin. Ay bahagi yun. Well, gusto ng Diyos ang hindi na pabor para sa Kanya. Pero bago doon na yun, iwanan ninyo ang inyong sarili, pasanin ninyo ang inyong krus, at sumunod kayo sa akin. Kaya yun ang ginawa. Bahagi yun. It's more of paghahandog ng sarili. Ang daan na nais na kaiwanan ng pupilipag. Kaya sunan natin ay kulay-pula sapagkat yung apostol ay nagbigay ng kanilang buhay kasama kanilang si Santo Tomas. Maliban lamang kay San Juan Evangelista na naghandog ng kanilang buhay para kay Jesus. So yun naman yung ating pananampalataya, yun ang palagi natin hihingin, lalong-lalo na sa biyaya ng Espiritu Santo. Nabigyan tayo ng kaliwanagan na makita natin ang katotohanan upang tulungan tayo na huwag manatili sa anumang uri ng pagduda, lalong-lalo na sa panawagan ng ating Panginoon